Mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito ay hinihiling namin sa inyo na lubos ninyong pakinggan ang leksyong nakatalaga para lalo tayong makaunawa at tanggapin natin ang biyaya, pagpapala ng Panginoong Diyos. Gaya ng alam natin, ang iglesia sa mga huling araw ay sumapit na sa kanyang ika-110 kaarawan. Nalalaman din natin at nababalita natin na iba't ibang uri ng pagdiriwang, kung may tuturing na pagdiriwang yun, ang ginagawa sa iba't ibang dako na masusumpungan ang mga kaanib. Ang kapansin-pansin sa kanilang mga ginagawa ay ang pagdami ng mga nagpo-post sa social media ng iba't ibang mga bagay, gaya halimbawa ng ipinakikita ang kanilang mga gusaling sambahan at meron ding mga awit na pinopost sila, mga pagpapayo pa nga, mga doktrina o mga talata ng Biblia, na alam natin na ang layunin ng mga nagpo-post ay para papurihan, malwalhati ang ating Panginoong Diyos. At gayon din yung mga taong bumabati, kabilang na yung mga politiko sa Pilipinas sa pagsapit ng ika-110 kaarawan ng Iglesia. Karaniwan ang maririnig mo at makikita mo yung kanilang binabanggit na happy anniversary. Sa totoo lang po, kami man at maaaring kayo rin ay gusto nyo ring bumati ng happy anniversary. Kaya lang pagka naiisip natin ang kasalukuyang kalagayan ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, na punong-puno pa rin ang mga pagsubok, lalo na ito nakikita ng mga mapanuri at namamalaging mapanuri, alam nila na ang matinding pagsubok at mga problema nandoon pa rin. Kaya parang napipigilan tayo na magsabing maligayang kaarawan din ng bayan ng Diyos o ng Iglesia. Sapagkat alam naman natin na yung mga nangyari na at patuloy pa nangyayari ay nagbunga na ng masama sa marami. Marami ang mga naligaw na kahit nasa loob pa ng iglesia pero hindi na sumusunod talaga sa aral o patuloy ang kanilang paglabag, at pagdating doon sa mga sinasabing nahiwalay, bagamat nung una ay nanindigan, pero dumating din ang pagkakataon na lubos nang naligaw at sumunod sa mga baling aral. Ang naging paniniwala ng marami, mga kapatid, ang iglesia ay hindi na sa Diyos. Iniwan na ito ng Panginoong Diyos. Pero tayo ay patuloy na naninindigan na ang iglesia ay sa Diyos. Kaya nga pinag-aralan natin yung serye ng mga leksyon tungkol sa pananim ng Diyos sa bawat panahon, na ang huling pananim ng Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang iglesia sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Sa pagkakataong ito, ang ating aalamin at gugunitain ay bakit ba ang Diyos patuloy sa pagtatanim ng kanyang pananim, sa paghahalal ng kanyang bayan, sa kabila ng katotohanan na ang mga nauna, gaya ng Israel at ang unang iglesia, ay natalikod. Ano ba ang layunin ng Diyos? Kaya itinatag pa rin niya ang bayan niya mula sa malayong silangan sa panahong tinatawag ng mga wakas ng lupa. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa Isaias 24, ang talata ay 15 hanggang 16. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan,
sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa mga wakas ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kalwalhatian sa matuwid. Itong binasa ko sa inyo ay isa lamang sa napakaraming mga talata at mga hula tungkol sa paglitaw ng iglesia sa mga huling araw. Ano ang kapansin-pansin sa ating binasa? Na yun anyang nasa silanganan, nasa mga pulo ng dagat, na ang paglitaw ay panahon ng mga wakas ng lupa ay luluwalhati sa Panginoong Diyos. May pananagutan na luwalhatiin ang Panginoong Diyos. Kaya patuloy nating luwalhatiin ang Diyos dahil sa paglitaw ng iglesia. Ang tanong ngayon, bakit dapat tayong patuloy na lumalhati sa Diyos dahil sa iglesia o paglitaw ng bayan niya sa mga huling araw? Hindi ba iba ngayon ang kalagayan? Napakatindi ng pagsubok na pinagdaraanan ngayon ng bayan niya sa mga huling araw. Pakinggan po ninyo ang kadahilanan. Dito naman sa mga awit, 117, ang talata po ay 2. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Bakit po karapat-dapat lang naluwalhatiin, papurihan ang Panginoong Diyos dahil sa paglitaw ng iglesia sa kabila ng katotohanan na ngayon ito'y nagdaranas ng matinding pagsubok? Ang sagot ng Biblia, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang katotohanan ay namamalagi magpakailanman. Pansinin ninyo, namamalagi magpakailanman. Sa English and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Sa makatwid, mga kapatid, yung kagandahang loob ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, nagpapatuloy, namamalagi. Alin ba yung katotohanan? Ito, yung aral, yung tunay na doktrina, namamalagi. Gaano kahalaga ba yung tunay na doktrina? Kung inyong natatandaan yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, yun ang tubig na pinadaloy ng Panginoon Diyos doon sa wilderness na tinatawag. Para sa ganon, ang kanyang bayan ay maitanim para magkaroon ng muling pananim ang Panginoong Diyos. Alam natin ang halaga ng tubig. Yan ang ginagamit para diligin, para mabuhay ang halaman at mamalaging buhay ang halaman. Kaya, yung pamamalagi ng katotohanan, dapat ipagpasalamat sa Diyos yun. Dapat dahil doon, luwalhatiin ang Panginoong Diyos. Ang problema ngayon, marami ang naniniwala na ang bayan ng Diyos o ang iglesia ngayon sa mga huling araw, hindi na sa Diyos. Ang katwiran nila, paano pong magiging sa Diyos yan? Tingnan nyo nga, yung maraming mga kaanib, maraming mga nangunguna, naligaw na rin, hindi na talaga sinusunod yung aral, nilalabag na yung aral. Bueno, totoo yun. Napakarami ng lumalabag na sa aral. Hindi na pinahahalagahan yung aral. Pero hindi maitatanggi na hanggang ngayon ang doktrina hindi nababago. Nagpapatuloy yung tamang doktrina. Maaaring yung aplikasyon ay mali, pero yung doktrina, yun pa rin. Sa makatid namamalagi yung tubig. Kaya yung bayan ng Diyos namamalagi pa rin. At ang sabi ng Biblia, ang kagandahang loob ng Diyos nagpapatuloy. Yun, kagandahang loob ng Diyos yun. Kaya tayo po, mga kapatid, ay patuloy na sumasampalataya ang iglesia sa Diyos. Tayo rin ay sumasampalataya na tayo ay sa Diyos. Sa kabila ng katotohanan na itinakwil tayo ng marami nating mga kapatid. Sa kabila ng katotohanan na sinasabi nila, hindi na kayo mga kaanib,
sa bayan ng Panginoong Diyos. Beno, ang tanong, sapat ba na tayo po ay naging bahagi, kaanib ng bayan ng Panginoong Diyos? O sabihin na ng Iglesia ni Kristo, para sa ganon ay hindi siya pabayaan ng Panginoong Diyos. Babasahin ko po dito sa unang Samuel sa 12:22 at 24. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Itong binasa ko sa inyo ay para sa bayan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, hindi niya pababayaan ang Kanyang bayan. Yung bayan niya dahil sa Kanyang pangalan. Nalulugutan niya ang Panginoong Diyos na gawin kayo na bayan niya. Pero may kondisyon. Napansin niyo, may kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? Ang sabi rito, matakot lamang kayo sa Panginoon. Yung salitang matakot lamang kayo sa Panginoon, kondisyon yun. Paano ba yung pagkatakot sa Panginoon? Pag binasa natin sa Kawikaan, sa 16, ang talata ay 6, ang pagkatakotan niya sa Panginoon ay ang paglayo sa kasamaan. Sa makatwid, ang tunay na may takot sa Panginoong Diyos, ang bayan ng Diyos na may takot sa Kanya, yung mga lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya, lumalayo sa kasalanan yun. Hindi lumalabag yun sa kautusan. Namamalagi yun sa pagsunod sa kautusan. Namamalaging tapat yun. Kaya nga sabi rito'y, maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Sa makatuwid, pagka sinabing maglingkod, patuloy yun sa Kanyang pagsamba. Patuloy yun sa pagtupad ng Kanyang pananagutan. At pagka naglilingkod siya sa Panginoon, batayan niya sa katotohanan at buong puso. Sana napansin natin yun. Pagka naglilingkod, hindi lang basta makapaglingkod. Ang totoo, pag pinag-aralan natin ang sanglibutan, maraming mga tao ang nagsasagawa ng paglilingkod sa Diyos. Pero anong problema? Hindi ayon sa katotohanan. Kaya nga, iniwan natin yung dati nating relihiyon sapagkat nakita natin yung kanilang paglilingkod, hindi ayon sa katotohanan. Nung makarating tayo sa tunay na iglesia, natutuhan natin nga yung katotohanan. Kaya nakasalig dun. Yun ang pinahahalagahan natin. Kaya nga tayo nanindigan na ipagsanggalang yung katotohanan yun nung merong mga taong sumisira doon sa katotohanan. Pero sapat na bang tayo nakapaglilingkod? Opo, sa kasalukuyan ay nakapaglilingkod pa rin tayo. Sa kabila ng ating kalagayan, itinakwil, eto, nakakasamba pa rin tayo. Pero, ang sabi ng Biblia, kailangan buong puso. Buong puso. Kapag ka naglingkod ka ng ayon sa katotohanan, pero hindi naman buong puso, baliwala sa Diyos yun. Hindi ka tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. O sabihin ng buong puso yung ginagawa mong paglilingkod, hindi naman ayon sa katotohanan, baliwala rin yun sa Panginoong Diyos. Kaya kailangan ang buong puso at katapatang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Paano natin makikilala yung mga taong nandoon sa ganung uri? Dito naman sa ikalawang Timoteo, sa 3, ang talata po ay 10 hanggang 11. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio at sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Paano po makikilala yung buong puso na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Pansinin ninyo, ang nagsasalita rito sa mga talatang ito, si Apostol Pablo.
Sino po ba si Apostol Pablo? Sugo ng Panginoong Diyos. Gaano ba kahalaga ang sugo? Siguro naman natatandaan ninyo ang doktrina, gaya nung nasa Roma, 10:15. Paano anya sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Sa makati yung sinugo lang ang may karapatan na magturo ng tunay na aral at sila lang ang nagtuturo ng tunay na aral. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, sinunod ninyo yung aking aral. Sa makatwid, kailangan sundin yung aral na tinanggap mula doon sa sugo. Hindi yung aral na salungat na sa itinuro ng sugo. Napakahalaga nung aral na tinanggap natin mula sa sugo. Kaya nga nabanggit ko kanina, salamat sa Diyos. Sapagkat yung aral na itinuro ng sugo, namamalagi. Ano pa? Sundin anya ninyo yung aking pag-uugali. Yung akin anyang pananampalataya. Sa makatid yung pananampalataya ng sugo, dapat namamalagi sa atin yun. Kaya hindi tayo bumibitaw doon sa pananampalatayang yun. Namamalagi tayo sa pag-ibig niya at sa pagtitiis. Bakit kailangang mamalagi sa pagtitiis? Dahil anya may mga pag-uusig. Tiniis ni Apostol Pablo yun. Kaya kung tayo man ay inuusig, kung tayo man ay nakararanas ng iba't ibang uri ng pag-uusig at kung ano pang mga suliranin, dapat nagtitiis tayo. Gaya ng ginawa ng sugo. Pero may mga lingkod ng Diyos na noong ang pakiramdam nila ay pinabayaan na sila ng Panginoong Diyos at maaaring totoo nga na pinabayaan na sila ng Panginoong Diyos sa halip na makapag-isip, sa halip na magbulay-bulay at manuri, ang kanilang sinisisi ang Panginoong Diyos. Ang sabi nga nung mga nahiwalay at hindi na naglilingkod sa tamang kaparaanan, hindi naman sinunod ng Diyos yung kanyang pangako Kasalanan ng Diyos yun. Hindi niya sinunod yung kanyang pangako sa kanyang bayan. Kaya ang tanong ngayon mga kapatid, kung ang isang lingkod ng Diyos ay nakakaranas na siya'y pinabayaan na ng Panginoon, dapat ba niyang isisi sa Diyos yun? Sino ba ang dapat talagang sisihin? Ang pinakamabuti nating alamin, pag-aralan, yung nangyari sa unang bayan ng Diyos. Ang Israel halimbawa, bakit ba pinabayaan ng Diyos? Dahil ba sa hindi tinupad ng Diyos yung kanyang pangako sa kanila? Punta tayo dito po sa Isaias 63. Ang mga talata ay 8 hanggang 9, gayon din 12 hanggang 14, at ang pinakahuling talata, 10. Pagsusunod-sunod rin natin ang pagbasa. Sapagkat kanyang sinabi, tunay sila'y aking bayan, mga anak na hindi magsisigawang may kasinungalingan. Sa gayoy, siya'y naging tagapagligtas sa kanila. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila at kanyang kinilik sila at kinalong sila lahat noong araw. Na inakbayan ng kanyang balwalhating bisig ang kanang kamay ni Moises na humawi ng tubig sa harap nila upang gawan ang kanyang sarili ng walang hanggang pangalan. Na pumatnubay sa kanila sa mga kalaliman na parang isang kabayo sa ilang upang sila'y wag mga tisod. Kung paanong ang kawan na bumababa sa libis ay pinagpapahinga ng Espiritu ng Panginoon, gayon mo pinatnubayan ang iyong bayan upang gawan mo ang iyong sarili ng malwalhating pangalan. Ngunit, pansinin niyo to, ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu, kaya't sila'y naging kaaway nila at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Kung inyong napansin mga kapatid, binabanggit dito na sinasabi ng Diyos, tunay na sila ang aking bayan. Mga anak ko na hindi
magsisigawa ng kasinungalingan. Hayaan niya ako ang naging tagapagligtas nila. Sa makatwid, yun ang pag-asa ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi magsisinungaling, hindi gagawa ng kasinungalingan at ng mga kasamaan, kaya ang Diyos sasamahan sila. Paano naman pinatunayan ng Diyos na tinupad niya yung kanyang pangako? Sabi ng Biblia, sa pagdadalamhati ng bayan ng Diyos, ang Diyos mismo nagdalamhati rin. Iniligtas niya ang bayan sa pamamagitan ng kanyang anghel. Naawa siya sa kanyang bayan. Tinubos niya ang kanyang bayan. At kung inyong napansin, binanggit pa rito, kinilik at kinalong niya. Medyo malalim yun. Yun ang ginagawa ng isang mapag-arugang ina sa kanyang anak. Kinikilik, kinakalong sa lahat ng araw. Araw-araw, pinapatnubayan at tinutulungan ng Diyos. Inakbayan niya ng Panginoon ang kanang kamay ni Moises para sa ganon mahawi ang tubig, para magkaroon ng himala, maipakita ng Panginoong Diyos yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayan. Pinatnubayan sila sa lahat ng bagay. Pero anong nangyari? Sila niya naghimagsik. O sino may kasalanan? Sino dapat sisihin, mga kapatid? Ang Diyos ba? Ang Diyos itinupad yung kanyang mga pangako. At kung pag-aaralan natin sa kasalukuyan, pagdating sa iglesia niya sa mga huling araw, ang pangako ng Diyos tinupad niya. Sige, mag-isip kayo. Meron bang pangako na hindi tinupad ng Diyos na dapat nang matupad? Tinupad ng Diyos yun. Pero ang bayang Israel, na nakita nila ang katuparan ng pangako ng Panginoong Diyos, natuto pa rin maghimagsik, magrebelde sa Panginoong Diyos. Kaya nung ibinunga nun, namanglahaw, nahapis ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos. Kaya anong nangyari sa Israel? Naging kaaway sila ng Diyos. Yung dating nakikipaglaban para sa kanila, ang naging kalaban na nila. Sana wag sapitin ng iglesia. Yun nangyari doon sa unang bayan. Kaya sana mga kapatid, tatandaan nating mabuti yan. Siguro sasabihin, baka naman nung iba ang inaasahan ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia. Pakinggan ninyo, iba ba? Dito naman sa Roma, sa 12, 11 hanggang 12, ganito po ang nakasulat. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapigatian. Magmatyagain sa pananalangin. Meron din bang inaasahan ng Diyos sa iglesia? Meron po. Ang sabi rito, huwag maging tamad sa pagsusumikap. Pansinin niyo yun. Huwag maging tamad sa pagsusumikap. Sa makatwid, nagsisikap lagi ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang isang tunay na Kristiyano. Hindi siya tamad sa pagtupad ng kanyang pananagutan. Maningasan niya sa espiritu, nag-uumalab ang kanyang damdamin, ang kanyang isipan para paglingkuran ng Diyos. Kaya ang sabi rito, mapaglingkod sa Panginoon. Pag sinabing mapaglingkod, hindi lang basta naglilingkod. Mapaglingkod nga Ugali na niya yun. Kaya sa kabila ng ating kalagayan, patuloy tayong dapat na naglilingkod sa abot ng ating makakaya at magagawa. Marami yung kalungkutan. Maraming mga problema. Ang sabi ng Biblia, mga galak sa pag-asa. Sa makatid yung pag-asa natin, dapat yun ang magbigay sa atin ng kagalakan. Magmatiisin niya sa kapigatian. Anong nararanasan mo? Napipighati ka ba? Marami bang problema? Patuloy ba ang mga pagsubok? Maging matiisin tayo. Maging matyagain niya sa pananalangin. Nananalangin pa ba tayo? Nananalangin pa ba kayo, kapatid?
May panalangin pa ba ang inyong sambahayan? Nasasabi pa ba ng magulang sa kanilang mga anak, halika kayo, manalangin tayo. Gabi-gabi dumulog tayo sa Panginoong Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kaya sana mamalagi tayong matatag, mapaglingkod sa Panginoon. Kahit ganito lang na sa tingin ng iba'y hamak ang paraan ng ating pagsamba, patuloy tayong sumamba. Patuloy nating kasabikan yung ating pagsamba. Kung naaalala ninyo yung nakasulat sa Biblia, ayun ay nasa awit 42, 1-2. Mayroong binabanggit doon na kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa batis ng tubig, gayon din anya humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kaya naitatanong pa niya sa kanyang sarili, kailan ako haharap sa Panginoong Diyos? Ibig sabihin, nandun ang kasabikan para sumamba. Ganun pa ba kayo? Ganun pa ba tayo hanggang ngayon, mga kapatid? Sabik na sabik na sambahin ang Panginoong Diyos, paglingkuran ang Panginoong Diyos. Kaya natutuwa kami pagka nakikita namin na halos kabubukas pa lang ng ating pagtitipon, marami nang pumapasok, naglalagin ng mga kapatid. Nararamdaman namin yung kanilang kasabikan. Iyon ang hinahanap ng Panginoong Diyos. Paano kung mawala na yung sigasig? Paano kung mawala na yung pagtatalaga, pagtatapat sa paglilingkod sa Panginoong Diyos? Sa mga pagsamba, gaano kasama yun? Dito naman sa Jeremias, sa 2:19-20. Paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawala ng takot at tumalikod sa Panginoon na iyong Diyos. Ako ang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko, Israel. At ako'y ayaw mong sundin sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Pag binasa natin sa English, yung bandang huli na hindi ako maglilingkod, I refuse to worship. Sa makatid, ayaw ng sumamba, mga kapatid. Kaya gaano kasama yung mawala yung pagsisikap, yung pagtatalaga sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang sabi ng Biblia, parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Kasamaan yun sa paningin ng Diyos. Kaya may parusa. Ipapahama ka ng iyong pagtalikod. Sa makatid, pagka nawala na yung kasidian ng iyong paglilingkod sa Diyos, yung matindi mong layunin na ang Diyos ay malwalhati, mapaglingkuran, sambahin, at sundin, yun ay uri ng pagtalikod sa Panginoong Diyos. Kaya anong babala? Mararanasan mo na kung gaano kapait, kung gaano kahirap na nawalan ka na ng takot sa Panginoon, na ikaw ay hindi na nagbabagong buhay at tumalikod ka na sa Panginoong Diyos. Ayaw nating mangyari sa atin yan. Kahit sa kanila, ayaw nating mangyari yun. Kaya, kung minsan, ako sa sarili ko, mga kapatid, pagka nakikita ko yung paglabag at nababalitaan ko pa rin yung mga ginagawang paglabag ng iba, totoo, merong inis. Minsan may galit. Pero may pagkakataon, ang nag-ahari, awa. Naaawa ako sa mga kapatid. Doon sa mga gumagawa nun. Sapagkat nakasama ko rin yung mga taong yun. Yung pala'y mapapahamak lang. Kaya mga kapatid, huwag nating lalayuan yung ating paglilingkod. At kung inyong napansin, yung pagsunod at pagsamba, hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang katangian. Kailangan sumasamba ka
sumusunod ka pa rin sa aral. Hindi pwede mong sabihin, sumasamba naman ako pero hindi ka naman sumusunod sa aral, nilalabag mo yung aral. Hindi papansinin ng Panginoong Diyos. Kaya nga, hindi niyo kami masisisi kung lagi kami nagpapaala sa inyo na patuloy tayong dumalo kahit ganito yung ating ginagawang pagsamba. Maaaring sa tingin ng iba, abang-aba. Pero ito'y pagsamba natin sa Diyos. Ito'y pagpapatunay sa Diyos na hindi natin siya nalilimutan. Na sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay, namamalagi tayong naglilingkod sa Kanya. Sumusunod. Paano naman makikilala yung talagang masunurin sa utos ng Panginoong Diyos? Dun sa mga nagtatapat sa pagsunod. Basahin pa rin natin dito sa unang hari, sa 2:3-4. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang lahat ng kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Mga kapatid, paano makikilala yung tapat at masunurin? Ang sabi ng Biblia, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon. Tandaan natin, anuman yung ginawa nila sa marami sa atin, kahit pa yung sinabing pagtitiwalag, hindi nawala sa atin yung tungkulin natin sa Panginoon Diyos. Hindi inalis ng Panginoon yun. Tuparin pa rin natin yung ating tungkulin. Anumang pananagutan natin na pwede pa natin tuparin, gawin natin yun. Mamuhay ka niya ng ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi sa sarili mong kalooban. Hindi sa kalooban ng kaibigan mo o ng taga-sanglibutan. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa kalagayan natin, patuloy natin ginugunita, ano ba ang aral ng Diyos? Ano ba ang doktrina? Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Bago natin gawin ang isang bagay, sapagkat namumuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. At kung inyo napansin, sundin anya ninyo ang lahat. Hindi yung kaunti, hindi yung kalahati lang. Hindi lang yung maisipan mo. Sundin natin ang lahat ng kanyang mga batas, mga utos, at mga tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan. Sa makatid, kailangan tuloy-tuloy tayo sa pagsunod sa mga aral. Pagka ginawa natin yon, anong ibubunga nun? Lugi ba tayo? Hindi. Ang sabi po sa ating binasa, tutuparin naman ng Panginoon ang pangako niya sa atin. Sa makatid, gusto nating matupad yung pangako ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos na hindi tayo pababayaan, tutulungan niya tayo, iingatan niya tayo, matutupad yon kapag ginawa natin yung ating tungkulin sa Kanya. Kapag niya ang iyong mga anak at pati na yung susunod na saling lahi na natiling tapat sa akin. Kaya mga magulang, tinatawagan po namin kayo ng pansin. Baka nalilimutan na natin, baka hindi na natin napapansin na yung ating mga anak nahihiwalay na, lumalayo na sa aral. Kaya nga kami nagsikap na kahit paano magkaroon tayo ng pagsamba ng kabataan, yung EGMC na tinatawag. At may mga pagkakataon sinasabi na lang namin, gaya ngayon, na wala tayong EGMC sa pagkakataong ito, isama na ang inyong mga anak. Bakit? Gusto namin na sila mamalaging tapat. Nakikilala nila ang Panginoong Diyos. Nauunawaan nila yung aral. Alam nila ang halaga ng paglilingkod sa Diyos, ng paglilingkod ng buong puso at buong kaluluwa. Para lalo tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Kaya anuman ang nangyayari, kung lumubha pa, dumami pa,
Ang mga pagsubok, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa? Babasahin ko kasagutan dito sa mga awit, 21:14-15. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Napansin niyo, ang pangako ng Diyos, pagka tayo naging tapat, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Hindi sinabing ililigtas ko sila dahil sila'y naging bahagi ng aking bayan o dahil sila kaanib sa iglesia. Ang sabi ng Biblia, ililigtas niya yung mga tapat sa Kanya. At iingatan niya ang sino mang tao, lingkod niya, na siya ay kikilanlin. Kinikilala ang Panginoong Diyos. Ano ba ang kahulugan ng pagkilala? Pag binasa natin sa unang Juan, ang pagkilala sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga utos. Paano ipakikita ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagliligtas? Pagka niya tumawag sila sa akin, lagi akong handa na sila'y pakinggan. Isipin niyo yun. Pagka tumawag, sabi ng Diyos, lagi akong handa. Nakikinig ako, pakikinggan ko yun. Sasamahan ko siya pagka may problema at sasaklolohan. Ano pa hahanapin mo? Pag may problema tayo, sasamahan tayo ng Panginoon Diyos. Pagka nangangailangan tayo ng saklolo, sasaklolohan agad tayo ng Panginoong Diyos. Ililigtasan niya tayo ng Diyos at pararangalan. Bibigyan tayo ng gantimpala. At ano ang pinakalundo ng gantimpalang yun? Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng mahabang buhay. Pag sinabing mahabang buhay, hindi lang sa mundo. Dahil ang pinakamahabang buhay yung buhay na walang hanggan. Tatamuhin mo niya yan. Yan ang gagawin ng Panginoong Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoong Diyos. Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Pero paano natin matitiyak? Natutuparin ng Diyos ang mga pangako. Hindi lamang yung katapatan. Merong inaasahan ng Panginoong Diyos na ating gagawin. Pakinggan ninyo ang nakasulat sa 61, 1-4 ng mga awit. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa mga wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nanlulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Ano ang inaasahan ng Diyos na gagawin natin? Para lalo nating maranasan yung kanyang tulong, katuparan ng kanyang mga pangako. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, dinggin mo ako, Panginoon. Dinggin mo ang aking daing. Sa makatuwid dapat tayong laging nananalangin. At pagka meron tayong mga suliranin, pagka hindi na halos natin makaya ang problema sa buhay, ang mga pagsubok, pagka may pagkakataong nararamdaman natin na gusto na nating bumitaw, sabihin natin sa Panginoon, dinggin mo, Ama, ang aking daing. Pakinggan mo po ang aking mga dalangin. Ito ba gagawin ng Diyos sa atin? Opo. Mulaan niya sa mga wakas ng lupa, tatawag tayo sa Diyos. Pagka nanlulupaypay na ang ating puso. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patnubayan mo pa ako.
Patnubayan mo pa ang aking sambahayan. Para mo ng awa, huwag kang lalayo sa akin. Meron akong mga kaaway. Merong gustong sumira sa akin. Pero ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking maging matibay na muog. At ang Diyos nakahanda na tulungan tayo, mga kapatid. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, maaaring lubos akong naghihirap. May pagkakataong ako'y nanghihina. Yun ang sabi ni David. Kaya sabi niya sa Panginoong Diyos, lumapit ka sana sa akin agad. Agad, lumapit ka sa akin. Tulungan mo ako. Huwag mo po akong paghintayin, Panginoon. Mahabag ka sa akin. May pagkakataon, yun din ang ating nararamdaman. Para bang ang pakiramdam natin, pinabayaan na ba ako ng Panginoon? Kahapon lang meron akong kausap na 2 kapatid, pareho namang may suliranin. Ang bibigat ng kanilang karamdaman. Sabi, Kajun, pinabayaan na ba ako ng Panginoon? Ang nasabi ko na lang, hindi sisirain ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi dahil nagkaroon ka ng mabigat na problema, pinabayaan ka na. Mas mahigit ang naging problema ni Kristo. Nasabi pa nga ni Kristo, bakit mo ako pinabayaan? Pero alam niyang hindi siya pinabayaan ng Diyos. Dadaan tayo sa mga pagsubok. Manghawak tayong mabuti sa kapangyarihan ng Diyos. Ang gawin natin, humiling tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Ama, kailanman huwag kang lalayo sa akin. Gusto kong mamalagi ako sa iyong bayan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa kabila ng mga nangyayaring mga pagsubok, sa kabila ng mga ginawa sa akin. Ako'y sumasampalataya, kabilang pa rin ako sa iyong bayan. Ako'y sumasampalataya pa rin sa kahalalan ng iyong bayan. Nagpapasalamat rin ako sa iyo sapagkat hindi mo pinabayaan ang bayan na mamalagi yung aral mo. Nagtitiis ka at nagtitiyaga para sa mga lingkod mo. Yun ang ating laging ipakiusap sa Ama. Sabihin natin sa Kanya, maawa na siya sa bayan niya. Huwag niyang kaliligtaan yan. At tayo naman, patuloy niyang kaawaan. Makapamalagi tayo sa kabila ng ating mga tiisin. Kaya, bago tayo manalangin, mga kapatid, awitin natin yung awit ng ating kahalalan. Tumayo kayo. Panginoon, po naming Diyos, nag-aalay kami sa iyo ng saganang pasasalamat. Alang-alang po sa lahat ng iyong kagandaang loob. Araw-araw, ikaw ang nag-iingat sa amin. Nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Kapag may mga suliranin at mga pagsubok, nagbibigay ka ng lunas. Kapag nagkakasala at nakikita mong nagsisisi ang aming mga puso, nagpapatawad ka. Higit sa lahat, salamat po sapagkat dama namin hindi mo kami itinakwil. Kabilang pa rin kami sa iyong bayan. At sa kabila ng kalagayan ng bayan mo at mga naranasan naming mga pagsubok, nag-aalay pa rin kami ng pasasalamat sa iyo, pagpupuri, sapagkat wala kaming alinlangan na ang iglesia ay sa iyo. Kaya nga, nakikiusap lang kami. Unang-una mong basbasan ang bayan mo. Nakikita mo patuloy ang aming mga pananalangin. May mga lingkod ka na hindi nalilimot gabi-gabing dumulog sa iyo. Binabanggit ang kapakanan ng iglesia.
Palibhas sa mahal namin ang iglesia, lalo pa nga at marami sa iyong mga lingkod dito na ipinanganak, dito na lumaki, at marami sa mga anak mo ang nagsikap na maitaguyod ang mga pananagutang ipinagkatiwala mo mula pa ng una. Panginoon, tulungan mo po na ang iglesia ay maibalik na sa kanyang kaayusan. Huwag mong titiisin ang iyong mga anak. Nasasabi kami na makitang ang iglesia ay maibalik na sa dati nitong kalagayan, na kapagka naglilingkod at sumasamba sa iyo, nakapagdudulot ng kalwalatian. Kami naman, alalahanin mo araw-araw. Nagtatapat kami, may mga pagkakataon, dinaranan din kami ng panghihina. May mga lingkod ka kung minsan nag-aalinlangan at maraming katanungan sa isipan. Panginoon, sasagutin mo po yun sa amin para mabigyan kami ng pag-asa. Alalayan mo kami. Maaaring itinakwil kami ng aming mga kapatid, pero wag lang ikaw ang magtatakwil sa amin. Ang gusto lang namin maramdaman, Panginoon, ikaw ang kasama namin sa tuwi-tuwina. Itinataguyod mo po ang pagdadala namin ng aming pananampalataya. Basbasan mo sana ang bawat sambahayan. Kanina nang mabanggit ang tungkol sa aming mga anak na hinahanap mong mamalagi sa katapatan, naalala namin sila. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, napapalibutan sila ng maraming mga tukso ng kasamaan. Panginoon, huwag kang papayag na sila'y mahiwalay malayo sa iyo. Ang aming pakiusap, lalo na kaming mga magulang, makasama namin sila sa pagsalubong sa iyong anak kapagka isinusugo mo na ang aming Panginoong Hesukristo. Jesus na aming Panginoon, dumudulog po kami sa iyo. Maawa ka sa iyong mga lingkod. Maawa ka sa iyong iglesia. Sabihin mo sa Ama ang pangangailangan ng iyong mga lingkod upang sa gano'n mamalagi kaming matatag sa aming pananampalataya. Panginoon, padaluhin mo rin ang biyaya sa aming buhay. Alam namin ikaw ang luklukan ng biyaya, ikaw ang pinagkalooban ng Ama ng mga bagay na kailangan ng iyong mga lingkod. Ngayon dumudulog kami sa iyo. Nakikita mo ang kalagayan ng marami sa mga lingkod mo. Ang iba may mga karamdaman, mabigat pa ang karamdaman. Sa bisa ng iyong pangalan, Panginoon, abutin mo sila, pagalingin mo po sana sila. Gusto pa nilang paglingkuran ka at ang Ama. Gusto pa nilang abutin ang araw at makita pa sana ang araw ng katuparan ng aming mga panata patungkol sa bayan mo. Ama, alalahanin mo kami sa tuwi-tuwina. Huwag mo kaming kailanman bibitawan. Pagka dinarating na kami ng panghihina, ng pagkabalisa, payapain mo ang aming puso at pag-iisip. Maawa ka sa iyong mga anak. Tulungan mo po ang iyong mga lingkod. At sana, Panginoon, maramdaman namin sa tuwi-tuwina na ikaw ang lagi naming kasama. Lubos ang aming tiwala, Panginoong Diyos. Binasbasan mo na ang bawat isa sa amin. Dininig mo na ang aming mga karaingan, lalo na ang patungkol sa iyong bayan. Hinihingi na po namin ang lahat, laki pang kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.